Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating 10-minute morning devotion dito po sa ating programa, Our Daily Walk with God. At praise God for another day na idinagdag po muli ng Diyos sa atin sa araw na ito. At ngayong araw pong ito, ang ating morning devotion po ay dito po makikita po natin sa Proverbs chapter 4, verse number 11. Sabi po ng Biblia, I have taught thee in the way of wisdom, I have led thee in right paths. No, sabi po ng salita po ng Diyos, I have taught thee in the way of wisdom. So ngayon po umaga, ang title po ng ating morning devotion, The Way of Wisdom. Po, in our generation, sa panahon po natin ngayon, no, marami na pong gumagamit ng Google Maps, Waze, po, lalo na po sa mga riders, sa mga driver, no? At bilang isang driver din po, bilang nagmamaneho, mahalaga po yung Waze or Google Map, no? Para makarating po doon po sa iyong destination. Pero sometimes po yung mga apps na yan ay minsan po hindi accurate. At minsan po ay dadaling ka sa isang lugar na hindi mo dapat puntahan. Minsan po ikay maliligaw. But praise God po, no? Praise God bilang isang believer, bilang isang Kristiyano, God gave us a perfect guide for life. And that is the Word of God. No? The King James Bible, God's wisdom never leads us astray. So, una-una po, how does God's wisdom guide us? Paano ba tayo ginaguide ng Diyos? Through His wisdom. Number 1 po, wisdom points us to right path. Points us to right path. Sabi po ng Biblia, I have led thee in right paths. It gives us direction for our lives. No? God's wisdom show us where to go and how to live. No? Tandaan po natin, without guidance, without guide in our life, we can easily wander into error. No, pag wala nag-guide sa atin, sa ating pamilya, sa ating pamumuhay, sa ating pang-araw-araw na gawain, pag wala tayong guide, it leads us into easily wandered into error. No po, kaya we need the guide of the Word of God to lead us to right path. No? And it helps us to make the right decision. No? Wisdom gives us understanding and discernment. Tandaan po natin, good decision often comes from following God's Word. No? May kita naman po natin mga ibang Bible character, no? Na sila, yung sinunod po nila yung direksyon ng salita ng Diyos. No po, ang salita ng Diyos, sila po ay nagkaroon ng tamang desisyon at dinala po sila sa kalooban ng Diyos. No? And pangalawa po, not only points us to right path. Number 2, wisdom preserve us from danger. No? Preserve us from danger. Sabi po ng verse 12, when thou goest, thy steps shall not be straitened. And when thou runnest, thou shalt not stumble. No po? Kaya mahalaga po na meron tayong guide. No? Kasi po sa ating paglakad, no, minsan may mga lubak. Minsan may mga daan na hindi maganda. At kung meron po tayong wisdom, guide, it keeps us from stumbling. No? God's wisdom help us to avoid spiritual pitfalls and traps. No po? It protect us from harmful choices. No, kaya marami pong na-aksidente sa daan. No? Marami po ang na-aksidente sa daan because they choose the wrong path. Kaya nga po, wisdom help us to avoid, no, unnecessary pain and consequence na pwedeng mangyari po sa ating buhay. It gives us safety in our journey at wala na pong pinaka-safe, no,
na journey or safe na daan na tayo po ay nasa God's way. At ano pong kailangan natin gawin? Kailangan meron tayong Word of God, wisdom from God. And number 3 po, the last, wisdom warns us about the wrong path. Ilalayo po tayo sa wrong path, wrong way. No po? Sabi po sa verse number 14 to 15, enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. No? Sabi ng malinaw po na sinasabi po ng salita ng Diyos, enter not. No? Enter not. No, ibig sabihin po, there are some roads in our life that we should never be explored. No, kasi marami pong mga Kristiyano, maraming tao, no, nag-explore. Ano kayang meron sa daang ito? Ano kayang meron sa lugar na ito? Ano kayang mangyayari kapag ito yung aking tinahak? Ito yung aking sinunod? Ano kayang mangyayari sa akin? No, minsan nag-explore pa, no? Curious pa kung anong meron doon. But the Bible says, enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. There are some roads in our lives is going to a dangerous roads. Amen. Sabi, pass not by it, turn from it. We are not only to avoid evil, but to turn away completely. Turn away from it completely. No? Pag alam natin wrong way yan, wrong path, hindi ang kalooban ng Diyos, hindi yan para sa isang anak ng Diyos. No? Turn, sabi ko, enter not. Kaya nga po, if you have wisdom, if you have the Word of God, it help us to resist from temptation. Tandaan po natin, Satan often makes us the wrong path. No? Look attractive. Dito ka dumaan, dito ka pumasok. Kaya sabi po ni Jesus, di ba? Marami ang pumapasok sa malapad na daan. No? Maraming dumadaan sa malapad na daan. At di nila alam na ang daan ito ay patungo sa kapahamakan. Hindi dahil maraming dumadaan, ay doon na rin po tayo dadaan. Di dahil ito yung ito yung uso, ito yung ginagawa ng karamihan, ay gagawin ko na rin. No? Sabi nga po, Satan often makes the wrong path looks attractive. The devil offers temporary pleasure, but it leads us to destruction. Pero salamat po, sabi po ng salita ng Diyos, if you choose wisdom, no, to be your path. Ano po sabi sa verse number 18? Ito po maganda po. Verse 18, but the path of the just as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The path of the just is as the shining light. Magsha-shine, magliliwanag ang iyong journey, ang iyong path. If you have God's wisdom, nang ibig sabihin po niyan, you will enjoy His guidance and blessing. Amen. The way of wisdom is a bright and blessed path. Kaya nga po, ang kailangan lang po natin gawin, trust God, direction, and do not rely on your own understanding. Let God wisdom leads every step of your life. The safest path is the path that directed by God's wisdom. Kaya choose wisdom. It will lead you into the right path. Maraming salamat po at nawa naging blessing po ang ating morning devotion. 10-minute morning devotion ngayong umagang ito. If you have prayer requests, you can comment po sa ating comment section at I will pray for you. Tayo po manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa inyong mga salita na tunay nga po napakalaga ng daan na meron po kaming wisdom na galing po sa inyo. Bless you po, Panginoon, ang inyong mga anak at give us a right direction at ito lamang po matatagpuan namin sa inyong mga
mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. To God be the glory.